Nagpapatuloy ngayon ang 78th World Health Assembly o WHA sa Switzerland na pinangunahan ng Pilipinas. Mismong sa Health Secretary Ted Herbosa ang naroon para bigyang diin ang trabaho ng mga healthcare workers sa buong mundo. Narito ang aking report. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, pamumunuan ng bansa ang 78th World Health Assembly o WHA. Yan ay matapos formal na italaga si Health Secretary Teodoro Herbosa bilang presidente ng WHA, isang highest decision-making body sa global health na may 174 na miyembro mula sa iba't ibang bansa. Naganap yan sa Geneva, Switzerland. Ang formal na pagkakaupo bilang presidente ni Herbosa ay matapos na makatanggap ang Pilipinas ng nominasyon mula sa World Health Organization Western Pacific Region na sinang-ayunan ng lahat ng mga miyembro ng WHA. Sa naging mensahe ni Herbosa, binigyang diin nito ang kahalagahan ng bawat bansang miyembro ng WHA na nakikiisa sa adhikain ng WHO sa matagal ng panahon na makabuo ng mas matibay na ugnayan sa bawat isa, mabigyan ng solusyon ng iba't ibang problema sa kalusugan, kahirapan at marami pang iba ng magkakasama, iba-iba man ang mga bansang pinanggalingan. Today, we gather not merely as representatives of our sovereign nations, but as custodians of humanity's shared future. In this assembly, history pauses to mark a defining moment for the world. The WHO, one shaped by the crucible of a pandemic that laid bare both our vulnerabilities and our capacity for collective resilience, including our own limitations in battling diseases, poverty, conflicts, and environmental destruction. Sinabi rin ni Herbosa na ang kontribusyon ng bawat bansa upang makabuo ng kolektibong desisyon kung paano makakagawa ng mga polisiyang pangkalusugan at kung paano makakaiwas sa mga sakit ay mahalaga sa mas ligtas na mundo. Let us be reminded that this agreement affirms our national sovereignty and the abiding commitment of countries to contribute to global consensus building in preventing the spread of disease and its consequences, and loss of lives and lives. Kasabay din ito, nanawagan din si Herbosa sa lahat ng state members ng WHA na kaagad kumilos para masolusyonan ang mga pangunahing sakit sa buong mundo gaya ng tuberculosis o TB, human immunodeficiency virus o HIV, mental health at paggamit ng tobacco products na malaki umano ang nagiging banta sa kalusugan, partikular aniya sa mga nasa laylayan ng lipunan. As a global community and as champions of health, we are called to urgently act, not simply with sympathy, but with boldness and resolve to address these long-standing health challenges. Samantala, bago si Herbosa, nagsilbi muna bilang presidente ng 77th WHA si Dr. Edwin G. Dicolot, Health Minister ng Republic of Botswana. Ang WHA ay samahan ng mga health secretary sa buong mundo na nagsasama-sama para pag-usapan ang mahahalagang isyu sa buong mundo na may kinalaman sa kalusugan at kung paano mabibigyan ng solusyon at naaakmang polisiya na maaaring ipatupad. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.